lamang ang pamilya nila Jude. Halos isang kahig isang tuka lamang, ngunit iginagapang talaga ng kanyang magulang ang pag-aaral niya sa high school. Nay, pasok na po ako. Paalam ni Julie. Oh, magbaon ka na lang muna ng paninda kong biko. Wala pa kasi akong kita ngayong araw, anak. Nagtitinda pa lang ako. Opo, Nay. Nakakuha na po ako. Mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka, anak. Sagot naman ng kanyang nanay. Habang naglalakad papuntang eskwelahan, ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaklase na nag-uusap tungkol sa graduation nila na nalalapit na ilang buwan na lamang. O Nika, ikaw, nagganap na sa graduation. Tanong ng isang kaklase niya sa isa pang kaklase. Lalabas na lang daw kami buong pamilya, kakain sa isang restaurant. Sagot naman ito. Ikaw, Judy. Tanong niya. Kami? Hindi naman uso sa amin yung handaan. Parang normal na araw lang sa amin yan. Katulad ng Pasko at Bagong Taon. Sagot niya. Ay, ganun ba? Gusto mo, sumama ka na lang sa amin sa bahay. Plano kasi ni Mama na maganda ng Ingrande. Dahil finally, makakapag-kolehiyo na din daw ako. Sagot naman ng isa pa nilang kaklase. Hindi na. Magtitinda na lang ako ng paninda ni nanay noon. Kaya umorder kayo ng kanina. Sagot nito. Sige, walang problema yan. Sa inyo na kami kukuha. Sagot naman ni Mika. Sa isip ni Julie. Mabuti pa sila, nagagawa nilang mag-celebrate ng mga ganitong okasyon. Sa araw mismo nun. Maya-maya pa, ay nagsimula na rin ang kanilang klase. Good morning, class. I will have a meeting today, and I would like you to work on a teamwork. This is a report that we're going to do with a partner to be presented by tomorrow. Feel free to choose your partner and work on this session. See you tomorrow and be ready with your presentation. Saad ng guro. Bye, ma'am. Paalam naman ng mga estudyante. Namili na nga sila ng kanya-kanyang kapareho at si Julie ay may kapareho na rin. Anong topic ba yan, Julie? Tanong ng kanyang kapareho. Pagiging mabait at mabuti, maaari bang magkasama o hindi? Yan ang topic natin. Sagot naman ni Julie. Sige. Paki-explain naman ako, Julie, ng pagkakaunawa mo para may idea ako sa topic. Salamat. Saad ng kanyang kapareha. Agad din namang natapos si Julie sa kanilang report na ipapakita bukas ng umaga. Kaagad na umuwi si Julie dahil sa gabi ay pagtitinda naman ng balot ang kanyang ginagawa. Nay, bahay na po ako. Nakaubos po ba kayo ng biko na ngayon? Tanong naman ni Julie. Oo, anak. Nakaubos ako. Kimulang pa nga eh. Sagot naman ang kanyang nanay. Di mabuti naman po, Nay. Sige po, magigis muna po ako. At magtitinda po ako ng balot sa may kanto. Sayang pa rin po yung kikitain. Paalam naman niya sa kanyang nanay. O sige anak, huwag ka lang magpapagabi ng sobra ha, at may pasok ka pa bukas. Sagot naman ang nanay niya. Opo, Nay, sige po. Napakasipag na bata nito. Balot? Balot? Sigaw naman ni Julie habang naglalakad papunta sa kanto. Iha, pabili naman ako ng 3 balot at 2 penoy. Sabi ng isang ali. Ito po ate, salamat po. Saan naman niya? Ito ang 100 ning. Sa'yo na ang sukli. Sagot naman ng ali. Naku, maraming salamat po. Magsipag ka pa. Magbabago din ang takbo ng buhay mo, Neng. Habang paalis na ang sasakyan ng babae. Agad din namang nakauwi si Julie dahil umambon din at nakabenta naman siya kahit papano. Kinabukasan nga ay reporting na nila para sa kanilang asignatura. Okay, class. Sinong gustong maunang mag-present? Tanong ng guro. Wala ni isang tumaas ang kamay para mag-present, kaya't agad na namigil na lamang ang guro. At sila Julie at ang kapareha nito ang natawag niya. Mauna na kayo, Julie, mag-present. Saad ng guro. Okay po, ma'am. Sagot ni Julie.
Halos walang masabi ang guro nila sa galing niyang magpaliwanag sa topic at talagang kitang-kita mong alam na alam nila ang sinasabi niya. Good job, Julian, partner. Saad ng guro habang nakangiti. Thank you po, ma'am. Sagot nila. Hindi may pagkakailang magaling na bata talaga si Jude. At hindi lang yun ang hahangaan mo dahil napaka-diskarte rin ng batang ito. Lumipas pa ang mga araw at dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatapos sa high school. Nay, tara na po. Baka mahuli pa tayo sa graduation ko. Masayang gaya ni Julie sa kanyang ina. Hay nako anak, tapos ka na ngayong araw sa high school. Pero pasensya ka na kung hindi kita makakapag-kolehiyo ha. Saad ng nanay mo. Ano ka ba, Nay? Okay lang po. Hindi ka na po. Baka magkaiyakan pa tayo eh. Masira pa yung ayos ko. Pabiro namang sagot sa kanyang ina. Pagdating sa paaralan, andoon na ang lahat. Kaya't pumila na rin sila upang makapag-marcha na papunta sa stage ng kanilang paaralan. Uy, Julie! Congrats ha! Pati ng isa niyang kaibigan. Congrats din, be! Sagot naman ni Julie. Marami sa kanyang mga kaklase ang magkokolehiyo pa, maliban sa kanya. Kaya medyo nakakalungkot talaga. Simula noon, nagkahiwa-hiwalay na rin silang magkakaklase. Naku, Judy, talagang mahirap lang ang buhay niyo. Hanggang dyan na lang kayo ng nanay mo. Sambit naman ng isang kamag-anak nila na puro mata pobre. Balang araw, kakainin niyo rin lahat ng paratang niyo sa amin ni nanay. Ani Jude. Halos lahat sa kamag-anak nila ay hindi sila itinuturing na pamilya. Tanging ang magulang lamang ni Mika na pinsan at sa klase niya ang may pagmamalasakit sa kanila. Walang sinayang na oras si Julie. Talagang sinipagan niya para kumita ng maayos at ng maganda. Gustong-gusto niya kasing makapagpatayo ng bahay sa lalong madaling panahon. Nag-apply siya bilang assistant ng isang matanda na hindi niya alam ay isa palang CEO sa isang malaking kumpanya. Ma'am, magandang araw po. Mag-a-apply po ako bilang assistant. Fast learner po ako. Kahit high school graduate lang po. Saad agad ni Jude. May I see your resume and family background? Sabay kuha ng iniaabot ni Jude. 4 kayong magkakapatid at ikaw ang panganay. At ang nanay mo naman ay pagtitinda ang hanap buhay. Saad ng matanda. Opo, ma'am. Pero kahit ganun, masipag po ang pamilya namin. Sagot pa niya. Okay, you may start today. Sagot naman agad ng matanda dahil kitang-kita niyang determinado ang batang si Julie. Ilang buwan pa lamang nagtatrabaho si Julie ay malaki na ang naitulong niya sa matanda sa pagpapatakbo ng kumpanya. Julie! Narinig ka? Well, yung strategy at proposal na ginawa mo para sa client, approve na at nakapirma na rin ang kontrata sila. Masayang balita ng boss niya. Naku, buti naman po at magandang balita. Sagot ni Julie. Oh, etong bonus mo. Dahil simula nang maging assistant kita, puro magaganda ang mga nangyayari. Maraming salamat, Julie. Saad ng matanda. Maraming salamat po, ma'am. Pero masyado naman po yatang malaki to. You deserve it, Julie. Nakanting sagot ng matanda sa kanya. Lubos na ang pagtitiwala sa kanya ng matanda dahil sa sipag niya sa trabaho. Kaya't hindi na rin nagdalawang isip ang matanda at ipasok na sa kumpanya ang kanyang assistant na si Julie bilang vice president. Dahil matanda na siya at walang pamilya, magandang matrina niya si Julie bilang hahalili sa kanya pagdating ng panahon. Nay, bahay na po ako at may maganda po akong balita. Saad naman ni Julie pag-uwi sa kanilang bahay. Ano yan, anak? Mukhang masaya ka ngayon ah. Sagot ng nanay niya. Yung proposal po na ginawa ko para sa investor ng amo ko, approve na. Kaya malaki yung bonus ko. At bukod doon,
May bagong bahay na rin tayong malilipatan, Nay. Masayang-masayang sabi niya sa kanyang ina. Talaga, anak? Naku, salamat naman po. Diyos ko, Lord, maraming salamat po. At bukas na bukas din po, lilipat na tayo. Nabayaran ko ng kalahati ng bahay. Bali, uhulugan ko naman po yung kalahati. Pero maganda, pwede na siyang lipatan, Nay. Sa isang exclusive na village siya nakakuha ng bahay. Bukod kasi sa bonus na ibinigay ng boss niya, ay malaki-laki na rin talaga ang naipon niya. At lahat ng iyon ay ibinayad niya sa bahay. Anak, salamat ha. Dati, pangarap ko lang to eh. Ngayon, eto na, may maganda na tayong bahay. Saad ng kanyang inay na naluluha din tuwa. Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagalingan at sisipagan ko pa para hindi lang bahay ang maibigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sagot ni Julie na may determinasyon. Sinipagan pang mabuti ni Julie ang pagtatrabaho at pati niya ang mga board member ng kumpanya ng kanyang boss ay lubos ang paghanga sa kanya. Well, Nora, hindi ka nagkamali ng pag-appoint ni Julie bilang bagong vice presidente ng kumpanya. Saad ng isang board member. Oo naman, pinag-isipan kong mabuti yan. At hindi ako binigo ng batang yan. Patuloy niya akong pinapahanga. Sagot naman ko. Lumipas pa ang 10 taon. Siya nang ganap na president ng kumpanya at CEO si Julie. Matapos mamaya pa ni Nora na kanyang boss noon. Good morning, Madam Julie. May meeting po kayo ng 10 a.m. and after lunch with Miss and Mr. Salcedo for the product testing. Saad ng kanyang sekretary. Okay, noted. Sagot niya habang nakangiti. Kung dati, bahay na hulugan ang nakuha niya. Ngayon, ay nakapagpundar na rin siya ng mga bahay na kanyang pinapakwahan sa iba't ibang lugar. Pati na rin ng iba pang mga negosyo. Good morning, Miss and Mr. Salcedo. Okay ang mga produkto. Nagustuhan ko siya. So, can you now sign the contract for the partnership? Tanong agad niya nang walang sinasayang na oras. Dahil bago pa man niya makaharap ang mga ito, ay nakapag-background check at na-test niya ang mga produkto nito. Kaya't madali niya sa kanyang pagdedesisyon. Well, certainly, Miss Julie. Saad naman, Sir Salcedo. Pagkatapos naman ng meeting, ay nagmamadaling lumapit ang kanyang sekretarya dahil may gustong kumausap sa kanya sa telepono. Hello? Sino to? Sagot niya agad sa telepono. Julie, si Mika to. Finally, nakausap na kita. Ikaw na lang talaga kasi hindi pa namin nakukontak. Magkakaroon ng family reunion after 1 decade na rin halos. Don't worry, wala ka namang gagastusin. Nakapag-ambag na naman lahat. Kaya goods na lahat, pati food at tent. Makakapunta ba kayo ni Tita? Andun kasi lahat ng mayayaman nating kamag-anak. Saad ni Mika na pinsan niya. Ah, kailan ba yan? Titingnan ko pa kasi schedule ng trabaho ko. Sagot ni Jude. Sa katapusan pa ngayong buwan. Sagot ni Mika sa kabilang lista. Okay, sige pupunta ako. Matagal pa naman pala. Sagot ni Jude. Excited si Julie na makita ang mga kamag-anak niya. At halos karamihan sa mga ito ay nakatapos ng kolehiyo ang mga anak. Panigurado, magaganda ang trabaho ng mga ito. Sumapit ang araw ng kanilang family reunion. Hey, kumusta ka na? Saan ka nag-work? Tanong ni Mika sa isa nilang pinsan. Well, I'm a branch manager sa isang bangko din sa Manila. Sagot naman ito. Ay, bongga ka na. Sagot niya. Ikaw, Nika, ng work mo. Pabalik na tanong naman ito sa kanya. Ako, owner ng restaurant dyan sa May Quezon City. Sagot niya. Aba, maganda na rin pala ang buhay mo. Ikaw naman. Luigi, kumusta at anong work mo? Saad sa isa pang kamag-anak. Ako, eto, nagpapatakbo ng negosyo nila daddy. Alam mo naman, nag-iisa lang akong anak, kaya sa akin talaga lahat ng negosyo. Sagot naman ito.
Habang nandun na ang lahat, ay agaw pansin naman ang pagdating ni Julie sa reunion. Dahil late na naman ito katulad ng dati. Hoy, Julie! Late ka na naman ngayon. Hanggang sa reunion ba naman? At bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka man lang magsuot ng maayos-ayos. Tansyaw ng isa sa kanyang mga pinsan. Baka nagtitinda pa ulit yan. Sagot pa ng isa. Guard, huwag niyong papasukin yan. Hanggang ngayon, Julie, nakakahiya ka. Di mo man na binihisa ng maayos yung sarili ninyo. Nakatingin sa mag-ina. Hoy, tigilan niyo nga yan, pamilya natin yan. Julie, halina kayo, pasok. Gaya ng mga magulang ni Mika sa mag-inang Julie. Galing po kasi ako sa meeting, kaya nilate ako. Sagot na. Nagulat naman ang mga kamag-anak nila na kasama sa table. Meeting? Bakit? Ano bang trabaho mo? Akala namin sales lady ka. Nagpabalita lang kasi na may nakakita daw sa'yo sa mall. Oh well, Julie, ano? Di ba hindi ka nakatapos ng college? Kawawa naman kayong mag-ina. Sabat ng isa pang tsahin na matapobre. Hanggang ngayon, puro pang mamaliit pa rin ang ginagawa niyo sa amin ng nanay, ha? Ano bang akala niyo? Wala kaming pakiramdam? Para lang po sa kaalaman mo, tita, tito, at sa iba pang naririto na kamag-anak daw namin. Yes, hindi ako nakapag-college, sobrang hirap ng buhay namin. Pero huwag kayo mag-alala, kasi na ngayon, we're already stable. I am now the CEO of JK Company, one of the top furniture shops dito sa buong Pilipinas. At meron na rin po akong mga naipundar na mga ari-arian. Siguro naman, dapat ng dahilan yan para mabago ang tingin mo sa amin. At hindi kami nagpunta dito para ipagsiksikan ng sarili namin para lang tanggapin na parte ng pamilya. Nahihili ka na. Mali talagang nagpunta tayo dito. Dahil sa una pa lang, alam naman natin na ito ang gusto nila, na mapahiya tayo. Galit na sabi ni Jude. Halos maiyak-iyak ang mga kamag-anak nila sa pagpapaliwanag ni Jude. At hinabol ka agad sila ng mga ito. Patuwarin mo kami sa inasal namin. Hindi pa ho sa ngayon. Nasakit pa masyado. Sagot lang ni Jude. At saka sila sumakay sa mamahaling sasakyan ng kanyang ina.